Ayun po, magandang araw po sa inyo lahat at welcome again po sa JLat Vlog. So for today's episode po natin, andito naman po tayo sa bayan po ng Kuya po at may ipapakita po may property po dito na 1 hektarya naman po ito. 1 hectare po siya na along Provincial Road, 2 lane, kakasemento lang po itong semento na ito at ito po ay going po sa town proper ng Kuya po. At ito naman po yung way na going po sa town proper naman po ng Talugtog, Nueva Ecija. So mga ilang kilometro na po ang layo po niya sa town proper ng Talugtog. Siguro estimate ko mga 5 to 7 kilometers po siguro. Dito naman po siguro mga 15 kilometers po sa bayan po ng Kuya po, Nueva Ecija. Pero itong property na to ay sakop po siya ng Kuya po, Nueva Ecija. So ito po ay 1 hektarya. Ang frontage po niya estimate ko siguro na sa mga 50 meters po mahigit. Simula po dun sa may kawayan po na yun, yung tabi po ng poste ng kuryente, may muhon po doon hanggang doon po sa may pader po. Ayan, yan po yung entrada po niya. At ito po ay mango farm na meron pong 26 po na puno ng mangga. Meron po siyang kubo po doon. Tapos ito dito sa harap, maganda po magtayo ng bahay po dyan. At pwede rin po yung magtanim po ng mga gulay po dyan. Ang source of water po dito, deep well. May deep well na po doon. Po nga lang, yung naka-install pa lang. So maglalagay na lang po tayo ng mga pump. Kung ano yung gusto nyo gawin ay ilagay. Dito po ang kuryente po, nandito lang. Ito po yung poste ng kuryente. At internet connection, wala pa po dito pero malakas naman po ang signal. At meron naman po tayong internet connection na wireless po dito. At ito nga po, income generated na po itong property ito dahil itong manggahan po niya ay kumikita rin po itong manggahan po niya. Mga ilang kaing po siguro ang inaani po nito at ewan ko lang kung magkano na yung presyo ng mangga po ngayon kung sa per kilo. So dito sa harap po, tinatawag po nila ng mga gulay. At sa ibang part po may mga tanim po silang mga saging at mayroon po silang maliit na swimming pool po doon. So ito po diretso po siya, tapos gumanon po dun sa may bandang dulo. Ito nga po ay sa presyo po pala ng property nito, ang presyo po niya ay 2.5. Sagot daw po ni seller yung capital gain tax, porsyento ng ahente. Kung kaya natin kausapin na lang po si seller na all in na, kung pwedeng all in na hanggang transfer of title sa halagang 2.5 million po. Ayan. So ito po yung mga mangga po ng property. Mga kinalabaw po itong mga to. Hindi ko lang po alam kung meron pong nahalo na ibang variety ng mangga. Kung may Indian or Hawaiian o anong mga variety po ng mangga. May mga puno rin po ng kasoy. May mga puno po ng siniguelas. At andun po yung tubo po ng deep well na naka-install po. Yung deep well po na tubo lang po yung nakalagay. At lalagyan na lang po ng pump kung sakasakali po. Ito naman po ay flat terrain po siya, patag po yung property at mas mataas din yung property kasi sa daan. At kagandaan po nun meron na rin po palang yung sinemento na part upang makapasok po yung sasakyan dito sa gitna po ng property. Yan. At dito po may mga view rin po dito, kita-kita rin po dito yung mga bulubundukin po. Sa part po dito sa side, dito po yung kanyang east part, ito yung kanyang north, at dito po yung south, at ito po yung west. Ayan po. Ito po ay malapit lang po ito sa kung exit po tayo, ang pinakamalapit po ang T-Flex na lang po. Malapit lang po sa Manila, siguro mga ang biyahe po, depende lang po kasi sa biyahe po yan. Kaya po siguro ng 2 kalahati o kulang-kulang 3 oras po ang biyahe po. Ito po yung mga ibang puno ng mangga. May puno ng kasoy, may mga ibang puno rin po nakatanim. Tapos may mga part po na masukal, pero kung gusto nyo ipalinis po sa amin, kukontratahin na lang po namin para makapagbigay rin po kami ng trabaho sa mga kasamahan po namin o taga dito sa amin na wala pong trabaho, para makatulong din po kami sa kanilang pamilya. At kung gusto yung ipabakod, kukontratahan na rin po namin yung bakod para makatulong din ulit po kami sa mga tao na kailangan po ng trabaho. Ayan. Kung gusto yung puntahan po itong property ng personal, sasamahan po namin kayo para maipakita po namin sa inyo
yung mga boundaries at may pakita rin po sa inyo ng personal tong property nito para makapag-decide po kayo kung bibili nyo or hindi, or titingin pa po kayo ng iba. At least pag pumunta po kayo, may mga ibang property po kami, may mga option po kaming ipapakita sa inyo na property para hindi na po sayang yung pagpunta nyo dito at makapamili po kayo kung anong, at makapag-decide po kayo kung ano yung gusto nyo bibilhing property kung sakasakali po. Ayan. So sa banda yan, sa bandang side po dyan, may mga kabahayan po dyan. At sa may muhon po dyan, tapos gumanon po siya doon. Patusok daw po dito, patusok. Ayan. At baka sakali po yung tabi po ng property, kasi isa lang din po may-ari po nito, baka doon sa kabila makapag-decide na ba yung kabilang property po nila, baka makapag-decide po sila na ibenta na lang din po kung gusto niyo pa mag-expand. Yun naman po kasi ay may ano po yun, may mga bahay po doon na nakatayo na at nasa 2 hektarya daw yata mahigit yan, nasa 2 hektarya mahigit itong kabila. Ito lang po 1 hektarya mahigit, 1 hektarya po ito, 1 hektarya na sakto yata to, may sobra lang po konti siguro. Ito po ay titled property at hindi ko lang po ito sa source po namin kung anong status na po neto. Yun ang sabi po sa amin, titled property po ito. At yun nga po sabi, sasagutin daw po ni seller yung capital gain tax porsyento ng ahente po. At yun nga po, tayo na rin kausapin kung kayang i-all in na lang. I-all in na lang natin hanggang transfer of title po kung sakasakali po. Kaya mas maganda po, mag-usap po si buyer and seller. I-settle po, dapat i-settle po nila, pag-usapan at mas maganda rin po. Ang alam ko ito, na-relocate survey na to eh. Opo, na-relocate survey na po ito. Kaya ipapakita na lang po natin yung mga muhon o baka mamaya o ano po, mayroon na rin po silang kopya ng kanilang sketch plan kung sakasakali po. Ayan. Ayan po, kung may mga ibang katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin para masagot ko po yung mga katanungan nyo. Mag-text, mag-PM or mag-comment lang po kayo sa aming comment section at i-upload ko po ito sa aking Facebook and sa aking YouTube. Ayan, sa akin po ongoing pa rin po yung aking pag-upload na ibang mga properties na i-vlog po namin. Ito po yung kanyang kubo. Tara, akitin po natin para makita niyo po. So ito po yung swimming pool nila. Ayan po yung swimming pool. Ayusin nyo na lang po kung sakasakali. So ito na po yung kanilang kubo na nasa taas, parang up and down na kubo. Ayan, dito sa sa baba pwede nyo i-park yung sasakyan dito kung sakali. Tapos ito na po yung kanyang hagdan, paakyat po sa kanyang pinakataas o sa pinano po ng kubo. Ayan po, ito po yung kubo po nila dito sa taas. Lamig, ganda matulog dito. Ayan, ganda matulog. Ito na lang papag. Ayan po yung property na manggahan po niya. Ayan. Pasensya po kung narinig niyo po yung ng hangin. Medyo malakas po yung hangin po ngayong araw na to at malamig po yung panahon. Ayan po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.